Morning guys. Good morning guys. Papunta na naman tayo sa Maynila ngayon guys. Papunta ng Maynila mga guys. Pasay Pindia, Magallanes. Papa Pinida to. Pindia. Oh, sakayan ng Pinida. Kasi meron kaming biyaheng Alaminos, biyaheng Nabili, biyaheng Bagyo, Tarlac, sa Anilex, Tayo pala sakay. Tayo pala sakay. Jump. Susunod na Lunes ng gabi at tinawagan ko po ang management noong Tuesday ng madaling araw, hindi pa po gawa yung instant report. At ang order po na binigay sa amin ay kailangan pa daw po ialagay yung naging problema. Doon po ang medyo hindi natuwa. Dahil po ang pag-responde sa mga telepono, nasira po ang critical na pag-iisip, kaya dapat agad-agad. Punta na nga tayo ng ano pare, ng Binida. Ng umaga. yung acid drive. Hindi pa po gano'n. Pero yung So tingin ko po, importante po talaga magpagin po tayo ng mindset. May tatlong araw. tumawag si Daile. At ang ano din doon, kaibigan, is Pare, yung kahon, hindi mo ginawa, nag-control para sila. kaya na po palang magawa within less than 10 hours. Nakita yung kahon doon. Tiwagan ko po yung ating Japanese na maintenance operator, yung Sumitomo. At sinabi po niya sa kanya, Kuya Igan, pasensya na po, ayaw po pangunahan ng Office of the President. Hindi na po kasi matiagap mga papel. Kaya daw po ipatutupad ang FRC naman yung utos mo extend yung operating hours nila at pati yung trend matagdagan kapag rush hour. Opo, mukha po by next week po, mapapatupad na po yung pagpapahaba ng operating hours sa gabi ng isang oras. At sana po kahit sa trend makapagdagdag na po tayo sa susunod na rin po. Mag-a-announce po kami siguro ng Lunes. Pati ito, hindi na nagsisingil, sabi ko niya. po pinatay si Jun Pala? Tingin na daw yung doktor iniwanan. Init ka, tinawagan, nasa ka na. Iniwanan mo ako sa ano doon. Galit mo ang pasaro. Siyempre mag-iintay rin mo. Hindi, sumakay sa ibang basan. Dating daw, galit na galit yung doktor ha. Buti, Bisaya yung driver, Ilocano yung... Wala, nasa 50 yung Si Arturo Las Cañas, dating pulis Davao, ang team leader ng Davao Death Squad. Dahil daw sa takot na Liwanag. kumatingin ni Las Cañas ang Kasi testimonya ni ang Matubato noong 2016. Pero Malimit, noong likod at 2017, tatawan. lumutan para kumpirmahin ang pagpatay ng DDS Labas, sa propasero. utos umano ni Siyempre Duterte. sa likod, Isa raw sa unang naging misyon niya noon ang pagpatay sa Eh, may mga sumakay ng George pasero. Davao na Akala niya daw yun na yung doktor. Dating daw ng ano, malayo-layo ako. Itong doktor din nagsisingil. Paano sinunod niya daw? Wala yung doktor. Parang kami dalawa ni Bart. Tingnan ako. Sabi ni Las Cañas, binibigyan sila ng hanggang 100,000 peso reward sa bawat taong pinapatay nila. Narinig na ako malabog yung stribo ko. Dire-diretso siya. Hindi niya ang kwento ni Matubato ng pagpatay sa podcaster na si John Pala kung saan nagtapo siya ng malaking pagbuya mula kay Duterte. Sinabi yung dalawa kayo ng kausap. Ang 1 million. Sabi niya 1 million. Oh? Tinanggap ko ang sabi ko. Ano na sila eh. Dati na sinabi ni Duterte na nagsisinungaling
nagsinungaling si Matubato na hindi raw niya personal na kilala. Si Las Cañas naman tinawag niya noong